Hallelujah. Sabayan lang po ako ng mga backup. Thank you, Lord Jesus. I feel the fool. I hear the call. And I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the fool at night. At night I lay in bed and I begin to rise, Lord Jesus. And my mind just fails to know exactly why. I can't explain with thank or pain the Spirit groaning deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the fool. I feel the fool. I feel the fool. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the fool. I went to hear the word, and it is light and prayer. Yes, Lord Jesus. He was drawing me to give a higher praise. There's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. I know for sure that I reached the goal, 'cause I feel the fool. I feel the fool. I feel the fool. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to
Boy Leonor. Lord, please come and take control. I feel the pull. Amen. Palakpakan natin ating mulat. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagaya po, Panginoon, ang aming inawit, Panginoon Lord. Tunay nga, Lord, na Ikaw ay mangusap sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon Lord. Lord, tunay nga, Lord, hallelujah. Samahan mo, Panginoon Lord, ang iyong gawain hanggang sa matapos, Panginoon Lord. Ama, lahat na tatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, hiniling namin, Panginoon Lord, na ang bawat isa ay pahiran mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming tainga, Panginoon. Habang ikaw ay naungusap, Panginoon, sa pamagitan ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, nawa walang masayang, Panginoon, na iyong salita, Panginoon Lord, sa gabing ito, Panginoon. Ama, salamat maging mga kapatid namin, Panginoon, na sila ay naglalakbay pa lamang patungo sa dakong ito. Dalangin namin, Panginoon Lord, ang pangungusap mo sa kanila, Panginoon Lord. Ama, hindi kami naparito, Panginoon, para magtagpo-tagpo lamang, Panginoon, kundi kami naparito para ikaw ay aming sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, ano bang nasumpungan mong karumihan, kasalanan sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, tunay kami humingi ng kapatawaran, Panginoon. Ama, salamat sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang gawain mong ito. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, itong aming dalangin. Amen and amen. God bless you, brother. Bago tayo magsimula, pwede bang kamayan natin ang buong giliw ang ating mga katabi? Ha? Kamayan natin. God bless you, brother. God bless you, sister. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Habang nag-aanda yung ating mga musician, the movie's on. Hallelujah. The rapture's on. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sa G. The movie's on, my Lord, the movie's on. The movie's on, my Lord, the movie's on. I can hear the rustle of the Marlboro wrist, and I know the movie's on. Move on! Move on, brother. Move on, sister. This is the movie day. Move a little closer where the streams are flowing. Move on, brother, move on. The rapture's on, the rapture's on, my Lord, the rapture's on. The rapture's on, my Lord, the rapture's on. I can hear the rustle of the Marlboro wrist, and I know the rapture's on. Move on! Move on, brother. Move on, sister. This is the moving day. Move a little closer where the streams are flowing. Move on, brother, move. I saw the light. Oh, I saw the light. I saw the light. No more in darkness, no more in the night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord. I saw the light. I like the old time. Oh, I like the old time, singing, shouting. I like the old time way. I like the old time, singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I sing about my Savior everywhere I go. Everywhere I go, everywhere I go, I will sing about
it's bubbling in my soul. They're singing and shouting, since Jesus make me whole. Some folks that I understand it, nor can I keep and find. It's bubbling, 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 bubbling. I'm going home, I'm going home on the road home, going back to God where I belong. Heaven and earth will embrace, glory to God, I'll see His face. I'm going back to God where I belong. Oh, Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. I need Thee every hour. While through this pilgrim land, protect me by Thy power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me when I kneel in prayer. I know I met you there, blessed Jesus. Oh, my, oh, what singing, oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. We're all going up, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, and praise the Lord. They're be coming from the east, they're be coming from the west, they're be coming from the north, they're be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, and praise the Lord. Oh, I fly away, oh glory, fly away like an eagle. When I, hallelujah, by and by, I fly. Ako ay lilipad, ako ay lilipad tulad ng isang agila. Pag ako ay nawala, hallelujah, maya-maya, ako ay lilipad. Minsan pa, ako ay lilipad sa ako ay lilipad. Pag ako ay nawala, hallelujah, maya-maya, ako ay lilipad. O ako ay lilipad. Amen! Sino bang gustong lumipad sa makalangit na dako ng ating Panginoon? Dahil sabi niya, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hallelujah! Purihin nawa ng Diyos at ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo na siya nagdala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu at sangkalangitan kay Kristo. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Heavenly places in Christ. Sino ba nasasabit niya na umupo nakatabi ng ating Panginoon? Hallelujah! Sa mga araw na to, kasama tayong hatol sa mga anghel ng masasamang espiritu na dumaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Thank you, Lord. There's a heavenly place
in Christ. Above the word confusion and strife. When I kneel in prayer, I got carried away to the heavenly place. Oh, when the curse of this life gets you down, it seems that there is no place of mine to be found. When I want to just run and hide, I can always get away in Christ. There's a heavenly place in Christ, above the word confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to the heavenly place in Christ. When the world around you is crowding near, and you find it's hard to turn your back on sin, God has made a way to you. Amen. Hallelujah. Just run into the heavenly place. There's a heavenly place in Christ, above the word confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to the heavenly place. Nations are breaking. Oh, nations are breaking, and this whole world is shaking, and there's no sure place to stand. But the bride is waiting for a glorious day. When oh, hallelujah! Oh, hallelujah! There's a heavenly place in Christ, above the word confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to the heavenly place. Oh, to the heavenly place. Oh, to the heavenly place. To the heavenly place in Christ. Hallelujah! We give you glory. Honor and power belong to our Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Makakapo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga pangako niya. Dahil dito tayo tumitibay, dito tayo lumalakas. Kaya magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Dahil may gantimpala tayo. There's a heavenly place in Christ. Amen. At dadako na po tayo sa mga special song. At inanyang ko si Sister Esther Ann para sa song offering. Minsan pa, palakpakan natin Panginoon. Maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi masasayang ang lahat ng ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Lord sa kabutihan niya. Gusto ko yung patutuo yung kagalingan na natanggap ko. Kasi for years po, araw-araw akong antihistamine. Pero dumating sa point, sabi ko, Lord, hindi na ako inom nito kasi di ako makapag-function ng maayos. Nakakaantok po kasi antihistamine. So, hindi ko na po ininom. Tapos kinain ko na lahat ng malansa.
Lagi akong namamaga araw-araw. Hanggang sa namalayan ko na lang na wala na lahat ng allergy ko. Kaya salamat sa sakit, pinapatunayan ni Lord na nagpapagaling pa din. At saka salamat sa lahat ng trials. Sa totoo lang, mahirap man tayo, pero mayaman tayo kapag marami tayong pagsubok. Kasi, di ba, mas mahalaga pa po sa ginto ang pagsubok sa pananampalataya natin. Kasi yun lang nagbibigay ng kapurihan kay Lord. Kaya gusto ko po siyang pasalamatan. Sickness must be present for healing to take place. Lives must be broken so they can be restored. We must stop looking at our hard times like they were dead and roads, but avenues to prove that He is Lord. It didn't come to stay, it came to pass. The Lord will move that mountain if we'll only ask. The trials that we see today won't last, no. Oh, it didn't come to stay, it came to pass. If I should live by sight, I would be beaten down, because I can't see past these walls of circumstances. But faith will be my substance, and my hope is in the Lord, and He will turn my sorrow into dance. Oh, He has turned my sorrow into dance. It didn't come to stay, it came to pass. The Lord will move this mountain if you only ask. The trials that we see today won't last, no. Oh, it didn't come to stay, it came to pass. 'Cause weeping may endure for a night, oh, but I'll find the joy tomorrow. Oh, it didn't come to stay, it came to pass. The Lord will move that mountain if you ask. The trials that we see today won't last, no. Oh, it didn't come to stay, it came to pass. Yes, it didn't come to stay, it came to pass. Gusto ko lang din humingi ng tawad kay Lord sa mga times nagko-question tayo pag nandun tayo sa trials. Pero pagkatapos nun, makikita natin sa likod natin para pala sa ikabubutan natin. Kaya to God be the glory. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya ng Panginoon. Alam mo ang pagsubok, mga trials, no? Stay, no? Sabi, stay in the Word. Stay in line. Huwag liliko sa kaliwat kanan. Amen. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Manatili lang tayo lagi sa ating Panginoon. Hallelujah. At wala na po nagpasa, no? So, dadako na po tayo sa mga
announcement. Dumako muna tayo batiin muna natin ating mga bisita sa gabing ito. Amen. So, welcome natin sila ng masaya. Amen. From Canada, Brother Leonard Gerland. Ito ba yung anak ni Brother Leo? Asan siya? Nasa taas. Naku, hindi ko nakita. Dapat may picture dyan, ano? Para nakita natin yung itsura niya, no? Kung kamukha siya ni Brother Leo, no? Kasi Leo, Leonard, talagang mga leon, ano? Amen. From Canada. So, pagpalain siya ng Panginoon. Meron pa ba bang tayong bisita? Amen. Wala na pong bisita. So, yung mga datihan, welcome po kayong lahat sa Panginoon. At meron pa bang announcement? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, announcement po. May 31, Sunday, general service natin, umaga. At meron po tayong sa hapon, Pampanga Communion. So, wala pong service sa hapon. Tutungo ang mga ibang kalalakihan papuntang Pampanga. Next. June 2, ayan po yung ating men's devotion. At ang pinaka-topic ay Godhead Review. No? Napaka-importante ito, lalo na sa mga bago. No? Importante itong ating mapag-aralan. Dahil ito yung ating pinanindigan, yung Godhead. Hallelujah. June 7, Sunday, ulit, General Service. Sa hapon po naman ay Elder General Meeting. So may tandaan natin yan, June 7, meron po tayong meeting. June 12 at 14, Friday to Sunday. Friday saka Sunday, Youth Department Sports Fest, no? Yan, June 12, 8 to 6, at June 14, 1:30 to 6 p.m., no? Pakilista na lang sa mga talaan nyo na yan, ano? At ito po ang venue nila, no? Nabago yata yung ating venue dahil hindi natin alam, no? Pero binigyan tayo ng magandang venue, no? Sa picture pa lang. Maganda na, no? So, panatiliin lang natin ang kalinisan dyan pagtapos natin gamitin para hindi tayo basta-basta itataboy, no? So, maging hemplo tayo bawat isa sa atin. So, sports fest natin ay napakaganda, no? So, June 14 naman po ay sa Sunday din yan. So, puro pang umaga lagi ang service natin, no? At sa hapon ay Youth Department Sports Fest, no? So, pakatandaan lang natin yan. Wala na po. Prayer request? Meron pa ba? Baka tayo dumako sa... Meron po tayong mga prayer request. So, wala tayo mga prayer request, no? Alam natin na ang Diyos ang ating nagpapagaling sa atin, no? Pag tinawag natin si Lord Jesus Christ, tanggal lahat yung mga sakit na yan, no? Dahil makapangyarihan yan, panindigan nyo lang yan, no? Sa kanyang mga latay, tayo gumaling, no? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At wala na po, no? So, dadako na po tayo sa pagbibigay, yung ng mga tithes, offering, no? At higit sa lahat ang ating buhay sa Panginoon. So, inaanyahan ko si Brother Rapi, minsan pa, para ipag-pray ang ating offering. Ang Brother Rapi. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ating mga puso. Makalangit na Ama, muli po, Panginoon, isa sa mga utos mo, Panginoon, mapalad ang nagbibigay. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po'y karapat-dapat, Lord, magbigay sa aming tithes and offering, Lord. At kung ano pa, Lord, ang aming maipagkaloob sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord Jesus Christ, tanggapin mo, Lord. Hallelujah. Ganon din, Lord, ang
naghikaos o walang pang-alay sa na kayamanan sa hapong gabing ito, Lord Jesus Christ. Dalangin din namin, Lord, hallelujah. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin upang makatulong kami, Lord, sa gawain mo, Lord, sa pamaraan ng financial problem po, Panginoon, hallelujah. Ganon din, Lord Jesus Christ, sa aming mga hanap buhay. Ganon din, Lord, yung mga walang trabaho, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, you are the provider, Lord Jesus Christ. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Dumudulog kami sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, hallelujah. Nawa, Lord, dinggin mo ang aming mga dalangin, hallelujah. Kaya, Lord, minsan pa, Panginoon, pinaghawakan namin ang iyong salita. Ikaw po ang Jehovah Jireh, the God provider, hallelujah. Kaya, Lord Jesus Christ, kami po'y naniniwala, Lord. Kami po'y kumakapit, Panginoon. Kami po'y dumudulog sa iyo. Ang lahat ng ito'y nawa, Panginoon, sa kapurihan mo, Panginoon, ang lahat ng ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. Habang inahanda yung awiting Jehovah Jireh, my provider. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripe I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, much more than enough, much more than enough for me. Oh, sing again. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripe I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Amen. Thank you, Lord Jesus. Inaanyo ka na pong lahat tayo tumayo habang inaanda yung awiting I was in His mind. Dahil bago pa itatag ang sanlibutan ito, nasa isip na tayo ng Panginoon. Kaya't ano man ang ating mga problema, ano man ang ating ang Diyos ang bahala. Hallelujah. Manandigan lang tayo sa ating Panginoon. Maging tapat tayo sa Kanya. Habang nag-aanda ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Hallelujah. Sa sina lang siguro. Sabayan na lang po ako ng baka. From the beginning, His Son
and he had you and I. Baba natin ng konti para makasabay po ang lahat. For something beyond this time, and I know without a doubt that I was in His mind. Oh, before the world, before the world was formed, I was in His mind. He did predestinate me before all time. That I am His and He is mine. I was in His mind. Amen, Lord. Ama namin, maraming pong salamat sa mga awiting ito. Naalala namin, Lord God, ang iyong paglikha sa amin bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya naman po, nandito kami na nagkapatuloy na naglingkod sa iyo. Ito ang aming pinaka-inspirasyon, Lord God, na once na naalala namin ang iyong salita, ay nagkakaroon ng revival sa aming mga puso. At hindi nawawala ng kabuluhan ang mga lakas na amin, Lord. Lahat ng aming naililingkod sa iyo ay ito'y binibigyan mo ng halaga dahil kami ay mga redeemable, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagkapalang pinagkaloob mo sa amin ngayon. Hindi ito ibinigay sa maraming tao, ito'y sa mga piling tao lamang na naisip mo pa, Lord God. At narito, Lord God, ang iyong mga anak na sila, Lord God, ang manifestation ng iyong kaisipan na ngayon ay nagkapasalamat na nagpupuri sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Ama. Karapat dapat kang sambahin. Ikaw lamang, Lord God, ang siyang tanging nag-iisang Diyos na kailangan laming paglingkuran, bigyan ng lakas, bigyan ng atensyon, Panginoon, sa tanang buhay namin kinabubuhay sa mga panahong ito. Maraming mga tao, Lord God, sa Old Testament, mga kapatiran noon, na naghahangad sa makita, Lord God, ang panahon na ito. Ngayon, kami, Lord, ang mga pinili mo para tumayo sa ganitong panahon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa paglilingkod mo sa amin din. Ikaw ang unang naglingkod, Panginoon, kaya naman kami nandito naglilingkod sa iyo. At ang salita ng mensahe ng panahon sa magitan ng iyong propeta, ito ang nag-i-inspired sa amin na patuloy na magsiyasat ng iyong kalooban at maging handa, Lord God, sa iyong pagbabalik. Purihin ka at sambahin, pagpalain mo ang gabing ito sa amin, Lord God, at anumang mga kamangailangan, Lord, na ikaw ang may katugunan. Padaanin mo lang, Panginoon, ito sa iyong mouthpiece at karapat dapat kami tumanggap ng mga pagkapalang nakalaan mo sa gabing ito. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Sa Revelation chapter 5, verse 8. Revelation chapter 5, verse 8. And we had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are prayers of the saints. Verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and had redeemed us to God by thy blood out of every kindred
and tongue, and people, and nations. Pagpalain ni Lord ang mga scripture na ito. Tayo po ay makakaupo na. At pag-usapan natin ngayon ay sa gabing ito, alam natin kung ano yung libro, ang aklat na hawak ng kordero ay siyang pinaka-title deed. Pinaka-titulo ng bawat mananampalataya sa nabubuhay sa panahong ito natin kinabubuhayan. At dahil sa kanyang dugo, tayo ay kanyang tinubos. Kaya po ang ating pag-uusapan is creation is for redemption. Creation is for redemption. Isang magandang gabi muli sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at kagalakan ko po na makapaglingkod muli sa inyo. Ang pagbati po ng Elect Bride Assembly kay Pombo ay pinapaabot sa inyong lahat. Ngayon din, ganun pagbati ni Pastor Danny de la Vega at ni Brother Romy. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya, apelyido. Nagkaroon kami ng joint fellowship noong Sunday at salamat sa Panginoon at nagkaroon ng revival sa church ni Pastor Danny de la Vega. At napakainam po ng gawain namin doon. At ang inyong lingkod po ang nangaral doon sa magitan ng kanyang salita. At minsan kailangan kasi lumabas kami ng konti. Ma-appreciate namin kung bakit sa church may aircon. Pagdating doon, mainit talaga. Kaya maraming dapat ipagpasalamat na sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy po. At sama niyo rin sa panalangin at salamat sa panalangin yung lahat. So sa hapong ito ay pag-aralan natin yung tungkol sa redemption. Alam ko, creation, ang nilalang ay para sa katubusan. Ang redemption ay may tatlong bahagi. Una ay purchasing, pangalawa ay intercessory, at pangatlo ay pagkiklaim ng kanyang binayaran. Sa ilalim ng purchasing work, ang lahat ng ating kasalanan ay binura ni Lord. As you never did it in the first place. Sa ilalim ng intercessory work, natanggap nyo ang Espiritu Santo na siyang pinakatinig ng dugo ng Diyos sa 7 kapanahunan ng Iglesia. At sa ilalim ng claiming works, magkakaroon tayo ng bagong katawan. Ito ang pinakadakila at final na bahagi ng redemption. Okay. So, ang Diyos ay nilikha niya ang langit at ang lupa. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa may mga kapatira pala ako ngayon, nandito sila. Nandito rin yung anak ni Brother Leo Garland. Nakita ko kanina. Okay, tuloy natin. So, ang Diyos ay nilikha niya ang langit at ang lupa. Sa kanyang paglikha, may rason yan. Hindi siya alatsamba. Na kapag nilikha niya ito, meron siyang ipapakitang plano. At sa mga marunong tumingin, alam nila ang prosesong yon. Kaya nung likhain niya ang langit ay nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. Unang kanyang nilikha ay ang first Bible na walang iba kundi ang zodiac sign. Ang unang sign ay ang Virgo at ang last sign ay ang Leo, the lion. Na sa ganitong paglikha niya, ipinapakita niya na isinusulat niya dito yung plano ng katubusan. Yung misteryo ng katubusan. Okay? Na sa kanyang plano na ang isang birhen ay manganganak. At yung ipinanganak niya sa dulo ay maghahari pagdating ng milenyum. Kaya makikita nyo, pag nandyan yung Aries, ano ba yung Aries? Ano ba yung zodiac sign niya? Ram. Na ipinapakita ng Diyos, ito yung lamb na aking iaalay para sa kasalanan ng mga inilikha.
Nandyan ang libra. Ano ba ibig sabihin ng libra? Timbangan. Pinapakita ng Diyos, itong lamb na ito ay tinimbang. Pero walang nakitang kakulangan sa kanya. Ay perpekto, maging nung siya mismo ay bumaba at nagkatawang tao sa harapan ni Pilato. Sabi ni Pilato, dineclare niya, ang taong ito ay wala akong nakitang kasalanan. Pinapakita ng Diyos yung mystery of redemption ay nandoon, nakasulat sa katsang kalangitan. Yung Aquarius, ano ba yung Aquarius? Meron siyang dalang banga na may bumubuhos ang tubig. Na pinapaalala niya sa tao, kapag nakita niyo ito, tatanggapin niyo ang tubig ng buhay, which is the Holy Ghost. Ipupur out niya. Isasalin niya. So lahat ng zodiac sign ay nangungusap ng kanyang plano. Wala pang tao, wala pang creation, sinabi na ito na ang plano ko. Napakaganda, di ba? Hindi pa tayo nag-i-exist, may plano na si Lord. Na pinapakita na yung kapag nag-exist itong mga nasa kaisipan ko, nasa ilalim ito ng aking pagtutubos. Kaya sabi ng prophet doon kay Job sa Phoenix, redemption is one of the oldest things in the Bible. Oldest things in the Bible. Did you know redemption was even before the plan of redemption was laid out before the world was ever formed? Think of that. God's foreseeing and make a way of redemption before He even made the world. For the Bible plainly says that Christ was predestinated, foreordained, and was the Lamb of God is slain before the foundation of the world. That's right. Way before the world was made, God had a plan of redemption. Ito lang ang nagbibigay sa atin ng inspiration. Nag-exist ako dito sa lupa dahil tutubusin ako ng Panginoon. Oh, no doubt doon. Kailangan ganun ang ating pananampalataya. Nilikha tayo para sa katubusan. Kaya nga yung doon sa Garden of Eden, nung si Adam and Eve ay nagkasala, ginawa niya kagad ang redemption. Now Adam in the Garden of Eden, when he first sinned, God had a way in redemption for him, right quickly, just as soon as he sinned. God made a way of redemption before Adam could ever approach back to fellowship with the Father. God had to slay an innocent lamb or sheep and make him a cloth to go around him and throw out the welcome carpet for Adam to walk back in the carpet of redemption. Praise the Lord. To come into His presence again. God always had a plan of redemption, and that's been through blood ever since the very beginning and dawn of time, perceived in the mind of God before the world ever come into existence. Anong layunin ng Diyos? Bakit ang lamb ay kanyang? Isipin nyo, before the foundation of the world, pinatay niya na sa kaisipan niya ang kordero. Doon pa lamang, nung isipin niya tayong lahat, nakatubos na kayo. Amen. Sa kaisipan niya, ay kaya ako ito'y, sa kaisipan ng Diyos, kaya niya pinaslang ang kordero, dahil gusto niyang ibahagi sa iyo ang kanyang buhay. Doon pa lang sa kaisipan, ibinabahagi niya na ang buhay niya sa iyo. Hindi pa tayo nag-exist. At pagkatapos nung maibahagi niya ang buhay sa iyo, isinulat niya na ang pangalan mo sa Lamb's Book of Life. Before the foundation of the world. At sa ganitong paraan, tinignan niya ang taong nilikha niya, redeemable ito. Precious ito sa akin. Kaya pagdating ng panahon kung sakaling mag-exist ito, i-redeem ko ang mga taong ito. So yung redeemable lang po, yun nasa back part of God's mind. Kasi may mga kaisipan si Lord na in-express din. Mga scaffolding lang yun. Okay, pagdating ng Genesis, alam na natin yan. Nilikha niya ang tao sa kanyang wangis at tadawan.
At nakita ng Diyos na si Adan ay hindi mabuting nag-iisa. Pinatulog niya ito at kinuha niya isa sa mga rib at ginawa niyang babae. At sabi ng prophet, kinuha Adan by product. Si Eve. Sa magitan ng byproduct outside the original creation. At iniisip ng maraming tao, nagkamali ata ang Diyos. Dahil nagkaroon daw ng loophole sa plano ng Diyos. Nung i-create si Eva sa magitan ng tadyang, yun talaga ang purpose. Para ang babae ay mahulog sa kasalanan. Dahil ang babae, siya ang magdadala para ang Diyos ay maging redeemer. Para maging redeemer ang Diyos sa kaisipan niya, maglikha siya ng isang babae sa pamamagitan ng ribs ni Adan. Yun ang plano. Kaya ang full of redemption, yung mystery ng redemption ng iglesia, di ba? Yun ang plano. Para ibalik sa original position ng Diyos. Kaya ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay nagkatawang tao para ibigay ang kanyang buhay. God in service to die. Gold, frankincense, and myrrh. Kaya nung humarap siya kay Paul, kay Pilato, doon sa John chapter 18 verse 37, sabi niya kay Pilato, unto this end I was born. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa kaharian. Ito ako'y pinanganak. For this cause, I come into the world. Ito ang layunin kung bakit pumunta ako dito sa lupa. Hari ka baga? Sabi ni Jesus, thou sayest that I am the king. Kaya pag nagtanong kayo, bride ka ba? Ikaw nagsabi niyan. Hindi mo na kailangang patunayan na ikaw, bride. Pag nag-beg sabi sa'yo, bride ka ba? Ikaw nagsabi niyan. Amen. Hindi na kailangan, wala na argumento. Si Pilato, wala na, hindi na maka-agrumento sa kwentong yun eh. Kaya nga, so ang reason niya, nabanggit ko kanina, pumunta siya dito, ipinanganak siya, dahil gusto niyang ibahagi na sa atin yung buhay sa pamamagitan ng new birth. At yung new birth lang ang magbibigay sa atin patungo pabalik sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes, kung hindi ako nagkakamali, I will give you a new heart, I will give you a new spirit, I will put my spirit in you, I will cleanse you from your idols, I will sprinkle clean water upon you, I will cause you to walk in my statutes. Sa makatuwid, sa mga oras na ito, habang binubuhos niya ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mensahe, kayo ang recipient ng Kanyang buhay. Tayo ang tagasalo ng ibang buhay na hindi sa atin. Yung buhay mismo ng Diyos ay isinasalin niya sa atin. Nagmamanifest na yung kanyang sinulat sa sangkalangitan, the first Bible. Yung zodiac sign. Dahil meron ng mga taong lumabas, ipinanganak sa pamamagitan ng kasalanan, pero nakita ng Diyos, bahagi ito ng katubusan. Parang mainit, ano? Okay? Bahagi ito ng plano ko. Kaya ngayon, ibibigay ko ang aking buhay para sa kanila. Yun ang fulfillment ng mga zodiac sign na inilagay niya sa langit. Sabi ng Luke chapter 21 verse 27, ito yung prophecy sa atin. And then shall they see the Son of Man coming in the cloud with the power and great glory. And with these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Pag nangyari na daw ito, pero gusto kong balikan sa inyo yung Acts chapter 1 verse 19 kasi may binanggit dito sa Acts chapter 1 verse 9. Ito yung panahon na si Lord ay papanik na after ng kanyang resurrection
ay nakipagkita siya sa mga disipulo, at nung siya ay paalis na, ira-rapture na siya, ito ang kanyang sinabi. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and cloud received him out of their sight. Tinanggap siya ng ano? Ng alapaap mula sa kanila mga paningin. Verse 10. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in a white apparel. Alam natin kung ito ay mga anghel. Verse 11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you and into heaven, shall so coming in like manner as you have seen him go into heaven. Kung papaano no daw nakitang siya pumanik, ganon din daw siya bababa. Paano siya pumanik? Sa cloud. Bababa din siya sa magitan ng cloud. Kaya makikita natin sa Revelation 10:7. Ito na. Pagbaba niya ngayon. He had in his hand, Revelation 10 verse 2, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Sa bridge, sa bridge between the 7 church ages and the 7 seals, now he has the title deed of redemption. Now, comma, yan. He has the title deed of redemption. He has it in his hand. Mediation is done now. He has it in his hand. Remember, it's been in the hand of God all the time, but now it's in the hand of the Lamb. So ito na yung fulfillment ng isinulat niya doon sa magitan ng zodiac sign. Now, watch. The title deed of redemption of all creation is in his hand. And he's come to claim it back for the human race. Not claim it back to angels. Claim it back to the human race which was given for the make sons and daughters of God. Again. Bring them back to a Garden of Eden. Everything they lost. The whole creation, the trees, the animal life, everything else. Oh my, don't that make you feel good? Ito na ngayon, ang panahon natin, hawak na ng ating mga kamay ang title deed na yan. At ito ang ating pinapakita sa demonyo kapag may opresyon na dumarating. Blapper ka lang. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan kasi naisulat na sa plan of redemption, ako ay bahagi ng kanyang katubusan. At nakita natin doon sa Revelation chapter 10 na iapak niya ang kanyang paa sa tubig at saka sa lupa. At sabi ng scripture, footstep is victory. Footstep is victory. Feet is speak of is possession, claiming. See, a footstep is a victory. He told Joshua, everywhere the foot sole is your foot trod. Sobrang ko. Footstep. Footsteps, pagkasugtong siya. It's victory. Lagyan mo siya ng hyphen na S. Hindi yun doon sa S. Hindi yan. Sa S. Slash S. Doon sa IS. Lagyan mo ng slash. Sa IS. Advance mo siya. Yan. Step, space, S, dash S. Footsteps
is slash, I'm sorry, is, hi, ano pala, ang tawag ito? Okay, every footstool, every ano lang, everywhere, the foot. Yan. Footsteps is victory. He told Joshua, everywhere the foot, soles of your foot trod, I will give it to you. Footsteps was victory, brother. I tell you today, let's tread on the lands that God gave us. Divine healing, power of God, everything. Ano ba land natin ngayon? Holy Ghost. At yan ang ating pinaka land. At ang Kanaan, punong-puno ng pakikipagbaka. Kaya kailangan maintindihan natin, ang buhay natin dito ay punong-puno ng challenge. Ano man yan, kagipitan man yan, wala man pera yan, lahat nandun sa Kanaan, nandyan lahat yan. Pero nandun ang lahat ng provision ng Diyos. Nakalagay lahat doon. Hindi dapat tayo pinanghinangaan dahil wala tayong budget, nandyan ang provision ng Panginoon. Nasa tabi mo lang yan, napakalapit. Sabi ng preaching ni Pastor, abot kamay mo lang. Tumingin-tingin lang sa paligid, nandun ang provision ng Panginoon. Dahil ang may-ari ng lahat ng provision mo ay nandun sa loob mo, which is the Holy Ghost, na ipinur out niya na sa iyo. Kaya walang masabi mahirap ang buhay. Common na yan sa tao ngayon, di ba? Mahirap ang buhay. Pero sa mga mananampalataya, given na yon. Kung pumuti man ang buko, hindi yan. Hindi dahil sa problema. Kundi dahil yan sa salita ng Panginoon. They had to fight every inch of the way. Ano ba ang pangailangan natin? Kailangan makipagbaka tayo, tumayo tayo, lalo na pagdating sa ministry. Ang bawat isa sa atin may ministry. Hindi lang pastor, hindi lang deacon, hindi lang trustee. Bawat isa sa atin makikipagbaka talaga. Dahil yan ministry ni Lord. Kung siya ang unang nakipagbaka, tayo susunod sa Kanya. Siya ang ating master. They had to fight every inch of the way. That's right, but they had the promise of victory. Yung kailangan dapat nating isipin, may pangako ng tagumpay. Sabi ng scripture, laksan nyo ang inyong loob. Lakasan nyo ang inyong loob. Hindi siya nagsabi na panghinaan, laksan nyo. Bago siya pumanik ng langit, sabi niya, lakasan nyo ang loob nyo dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung napagtagumpayan niya, siya ang pattern natin, mapagtagumpayan din natin. Kahit anong hirap ng mundo, mawala man ang ating mga pangailangan dito sa lupa, may isang salita na powerful na naglikha ng langit at lupa. May thus saith the Lord na inilagay sa ating panahon na kailangan nating magpailali at pumasok sa salita na yon. Dahil matagal na tayo nagtagumpay. Before the foundation of the world, hindi pa tayo ini-exist, nagtagumpay na tayo. Ginawa niya na lahat ng bagay para sa atin. Huwag na tayo mag-pity party. Meron ba? Lalo ang panahon natin madali na, hindi na pwede mag-pity party ngayon. Enjoy natin na lang. Maximize natin ang lakas natin. Maraming dapat kunin. Maraming dapat abutin. Pwede tayo mag-preaching to the lost. Nasaan na yun? They had to fight. They had to fight. Every inch of the way. Sige, isa ano yan sa El Shaddai. El Shaddai. Ayan. That's right. But they had the promise of victory. Meron ba tayong pangako ng ganun? God told Joshua, wherever the soles of your foot tread, that I have given you. So footprints mean possession.
Yung pag-apak ni Lord doon sa inaangkin niya na kanyang mga tinubos. Inapak niya ang kanyang kaliwa at ang kanan sa tubig at sa lupa. Sabi niya, pinideklara niya dyan, kiniklaim ko na yung mga nasa kaisipan ko. Before the foundation of the world is a claiming time. Every time, ano ito? Okay. Every time the soles of your feet touch, that's it. Take that much ground. Say, I couldn't wiggle my finger yesterday. Sinasabi niya, siguro hindi ko galaw ang aking daliri kahapon. But I can wiggle it today. You got that much possession. Just keep moving on. Just keep going on. Tomorrow you can wiggle your hand. Nag-uumpisa lang yan sa maliit. Kung gusto mong mag-possess ng lahat ng mga bagay bawat pulgada, umpisahan mo sa maliit na pag-angkin. Angkinin mo, by His stripes I am healed. Minsan masakit yung balikat ko dito. Dahil minsan tawag dito, pag babaren ako, nabasa ko yun. At nag-iisip ako, ipahilot ko. Nahiya naman ako dyan sa palengke. Baka mamaya may pumunta doon, ay si Pastor Rolly, nagpahilot, nakahubad. Yung mga bulag dyan, mga galimang hilot eh. At karamihan ng ihilot, sister. Mga manghihilot, sister. Karamihan. Madalang yung mga lalaking talaga yung heart ang hilot. Kaya naalok ako magpahilot sa sister. Kahit na babae, ano pa yun? Babae yun. Eh sabi ko, Lord, kung sabi dito, sa malit na pag-angkin, kinaumagahan, magalaw mo ng kamay mo. Kaya sabi ko, pag nailigo ako, by His stripes I am healed. By His stripes I am healed. Namukat-mukatan mo na wala na. Kagabi, yung bunso kong anak, Jonathan, nakatulog kami, hindi namin alam na namantal pala buong katawan niya. Hindi namin alam kung anong dahilan. Kinaumagahan, kwento namin, naligo siya, sabi, kwento sa amin. Pa, pinag-pray ko yun, no? Sabi niya, by stripes I am healed. Kinamagang kwento niya pa, nawala. Gumaling na ako. Sabi ko, binibigyan ka ni Lord ng karanasan. Hindi karanasan ng iba ang dapat natin kwento, kundi karanasan natin. Epektibo pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang salita. Kasi yan ang kanyang iniwan. Umasa tayo sa financial, hindi tayo pwede umasa ng gusto sa financial ngayon. Lahat nagbabagsakan. Yung pera natin inano sa bangko, wala na tayo dyan eh. Pag diniposit natin sa bangko yan, wala ka na pera, pinautang na yan. Ang meron ka na lang pera, yung papel, resibo, o kaya bank account. Pwede mong kunin at hindi mo makukuha lahat. Okay, sabi dito, you say, I could not wiggle my finger yesterday, but I can wiggle it today. You got that much possession. Just keep moving on. Just keep going on. Tomorrow you can wiggle your hand. The next day, your arms. And then the first thing you have, here you go. Just keep a-going. Footsteps is possession. Kaya ang payo ni Lord sa atin, di ba, sa panahon natin ngayon, kainin mo ang libro. Kunin mo ang libro, kainin mo. At gagawin kitang mga hari. Gagawin kitang hari at mga saserdote dito sa lupa. Kaya alam ng bride, sa panahon natin ngayon, kikilos sila. Kikilos sila sa ilalim ng supernatural. At lalakad silang mas higit pang close kumpara kahapon. Araw-araw, umaga pagising niya, lalakad siya ng close patungo sa salita ng Diyos under His headship ng Holy Spirit. Papangunahan siya ng Espiritu Santo dahil siya na ang magiging mind ni Kristo dito sa lupa. Alam niya nang gagawin niya. Under the purchasing work,
nilinis ni Lord ang ating mga kasalanan. Sa panahon natin ngayon, nasa Laodicea pa tayo. Nandun pa intercessory work ni Lord. At nagpapatawad ng ating mga naglilinis. At yung Holy Ghost ay patuloy niya ibinubuhos. Pero darating ang panahon, malapit na ito. Yung body change na nag-aantay sa atin. Dito sa first seal, may gusto kong basahin. Nabagi ko si kanina doon, may binanggit si Brother Branham doon sa bridge na mediation is done now. Pero gusto kong bagitin dito sa first seal na napakaganda sinabi ng prophet. The Lamb in the time of intercessory, back here, yan, he knew that there were names in there that was put in. Ito yung sinasabi sa Lamb's Book of Life. There from the foundation of the world. And as long as them names have never been manifested on earth as yet, he had to stay there as intercessor. Did you get it? Perfect predestination. See? All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. By his foreknowledge, he saw them. Not by his own will, he will wash them. He will wash that none should perish. But by his foreknowledge, he knew who would and who would not. Amen. Therefore, as long as there was one name hadn't never yet been cleared or declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. As soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, then his intercessory days was over. Amen. Let him that filthy be filthy still. Let him that holy is holy still. And he leaves the sanctuary, and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then. Sa panahon natin ngayon, nasa intercessory pa si Lord. Kung ipinapanganak pa lamang o hindi pa naboborn again yung nakasulat sa aklat ng buhay, iniingatan niya yon. Kaya mapalad kayo mga young people. Kung hindi pa kayo nakakapulak, just stay in the Word. Manatili kayo hanggang matanggap niyo ang Espiritu Santo. Iingatan kayo ng Diyos. Anumang bagay na mga salimot na pinapasukan natin, hanggat manandyan ang Panginoon Kristo, iingatan tayo. Nasa mabuti tayong mga kamay dahil kasama ka sa kaisipan ng salita ng Diyos before the foundation of the world. As long na nandun siya sa intercessory, walang mangyayari sa'yo. Pag hindi pa tapos ang oras mo, hindi pa niya kukunin. Amen. Napagandang balita ito para sa atin. Bagamat andyan na, nakaantabay niya ang body change. Pero pag hindi pa nababanggit, hindi pa naboborn again, yung last predestinated seed, yung kailangan natin manalangin na umuwi na tayo at makas na ng last predestinated seed. Yung huling-huling binhi na yon. Pero ito ang kagandahan. If he purchase you, Satan has no claim upon you. Pag pinurchase ka na, alam mong binayaran ka ng Lord, wala nang claim sa iyo. Sa kaluluwa mo, wala nang claim. Paiisipin na lang yan. Kag sumunod ka, problema yan. Pero sa kaluluwa mo, wala nang claim. When He put the Holy Ghost upon you, that's the evidence that there is a full, complete redemption. Okay? Praise the Lord. At sa gabing ito, hindi ako masyado, tama ba rilong yun? Ang aga pa. Pero sabi ni Lord, nung buksan niya ang mga tatak, nandun na ang title deed natin.
Yun na ang title deed. Ibinalik niya na ito sa kanyang mga nilikha. At sa makatuwid, pag kayo ay na-purchase na, nabigyan na kayo ng baptism ng Holy Ghost, hindi na kayo magagalaw ng kaaway. Yes, pwede kayong dumaan tayo sa maraming masalimot na buhay. Pero hindi ang usapan yan dun eh. May claim siya sa katawan nating ito. Kaya nga inahanda ni Lord yung pagkapalit ng katawan para wala na siyang claim. Sa ngayon may claim pa siya. Pwede tayong lagyan ng sakit, pero meron kayong authority na pwedeng, sabi doon, the Holy Ghost. Pwede niyong tawagin ang Espiritu Santo. Sa magitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Lord Jesus Christ, palayasin ang mga may sakit, bigyan ng kalakasan ng mga nanghihina, magpalakasan sa isa't isa, sa magitan ng mga salitang ito, dahil ito na ang ating pinaka-title deed. See? Ang mahalaga, alam niyo ang posisyon niyo. Alam niyo ang posisyon niyo. Kumikilos tayo ayon sa plano ng salita ng Diyos. At patuloy niyo rin ipanalangin dahil may gusto pang magpabukas ng Bible study sa Bulacan din na ng isang gawain. Ako lang nag-iisa. Pero kayong paman, kung meron si Lord na mga anak doon, sapat na yung lakas ko para na ibinibigay ni Lord. Tuloy lang. Nandiyan naman kayo eh. Nananalangin. Nandiyan kayo nanalangin. Okay? Malaki pala ang Bulacan. Kung malaki ang Pasig, mas malaki ang Bulacan. Ngayon pa man, sa panahon na ito, gusto ko i-maximize ang lakas ko sa Panginoon. Kung malapit na rin dumating siya, minamaximize ko na ang aking lakas para sa kapurihan ng Panginoon. At doon naman ako nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy po ako doon. Dahil alam ko, may naka-back up sa atin. Ano mang gawin natin, naka-back up siya parate. Pag kailangan mo ng lakas, nandiyan siya, magbibigay ng lakas. Pag kailangan mo siya ng protection, nandiyan ang kanyang protection. Nandiyan ang kanyang alalay. Dahil kilala ka na niya before the foundation of the world. Alam niya ng kahinaan mo, alam niya ng weakness mo, alam niya na ang kapasidad mo. Mas alam din natin kung hanggang saan ang ating lakas. Pero kailangan nating magmadali dahil mas maganda makauwi na tayo. Sino ba gusto umuwi na? Pero may mga bagay pa dapat tayong asikasuhin sa lupa. Dahil ang pinakamaraming trabaho ay ang bride. Sa dami ng kapatong-patong na mga doktrinang tawag diyan, natanggap ng mga tao, ay ang hirap bakbakin pala. Kahit sabihin mo na yung message sa harapan nila, paliwanag mo, pero pag hindi kinasihan ng Espiritu Santo at hindi sila nakatanggap ng salita, talagang hindi mo papaintindi. Kaya sabi nga ni Brother Jeyos, hindi mo na problema. Pag bride yan, tatanggap yan. Pero pag hindi tatanggap yan. Ang mahalaga, na-invite natin sila, nasabihan natin sila, nabigyan na sila ng paalala. Kaya minsan sabi nga ni Sister Irene doon sa Bible study namin doon, hindi habang panahon, mag-Bible study tayo dito. At least, binigyan na kayo narinig nyo na ang message of the hour. Pag hindi nyo tinanggap, lilipat na ibang bahay yan. Okay. Praise God. Ang kagandahan lang na ngayon, dahil ang kaaway ay talagang ginagamit niya ang iba't ibang uri. Nasa pale horse rider na siya. Kaya nga, anointing ng eagle ang kanyang inilagay na anointing para makita niya ang kanyang mga kilos. Gayunpaman, ganun pa rin ang kanyang taktika. Masyado pa rin siyang deceiving. Mapandaya. Kahit pinaglabo-labo niya na yan, mapandaya pa rin siya. Nag-uumpisa pa rin siya sa
maliliit na pandaraya. Na kapag naka-step ka na dito, ang hirap mo nang makipaghulagpos. Hanggang sa ma-compromise ka na, hanggang sa mamalaya mo na lamang, tinitimbang ka na. Praise God. At yun lang po ang aking may share sa inyo. May panahon pa tayo para magpasalamat at magpuri. At nakita ko na ang Panginoon hindi nagpabaya sa atin. Parati ako bumabalik sa mga pangyayari dito sa church. Pag nag-iisa ako, minsan lumuluha ako dahil nakita ko yung step by step na pagkilos ng Panginoon. Kung paano nakarating ako sa ganitong kalagayan. Kung paano tayo nakarating sa ganitong kalagayan. Maraming pahirap ang demonyo. Pero sabi ko nga, hindi nagpabaya ang Diyos. Nakaalalay parati. Dahil nakita natin, nung buksan niya ang aklat na ito, nakasulat ang pangalan natin doon. At habang nakasulat yun doon, tinitingnan niya yun, pinagmamasdan niya ang mga taong ito. Parating nakatingin ang Diyos sa inyo. Kahit saan tayo magpunta. Parating siya nagpapaalaala sa ating buhay. Kaya nga masaya akong makita ang ilan sa inyo dito na nandito nagpapatuloy. Yung mga hindi na umattend noon pa at nandito bumalik, pagpalain kayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi magpapabaya sa atin. Ito yung munting paalala lang na patuloy lang natin na magpalakasan sa isa't isa. Saban yung panalangin. At kung paano tayo nang dito sa ganitong kalagayan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yon. Ang Diyos ang kumilos ng lahat ng yon. Dahil hindi niya pababayaan ang isang claim niya na nasa kasulat sa aklat ng buhay na mapapariwara. Never. Aalalayan siya hanggang sa makabalik siya dito sa church. Hanggang siya ay lumakas. Kaya sa mga may edad na, huwag na tayo magpalakas lang, huwag pahina-hina pa. Hanggat may buhay. Hanggat itatayo natin, kahit may rayuman yan, nasa si Brother Peter. Diba? Alala ko, ang lakas niyan, dati. Pero hanggang ngayon, dumaan na sa diabetes. Pero protektado pa rin ng Panginoon. Nalala ko lang, bago ako magtapos, nalala ko lang, mga kapatiran sa Matansa, masyado mahihirap yan. Di ba? Mga barong-barong. Pero hindi nyo ba naalala nyo minsan isang prophecy na kayo ay ililipat niya sa isang bahay? May prophecy noon. Kung hindi nyo naaalala. Na may mga ililipat sa mga gandang bahay. Tingnan nyo ngayon ang inyong kalagayan. Kung hindi ba ang kamay ng Diyos yun na kumilos sa atin, kumilos sa inyo, at paglipat, nagkaroon ng mga third floor. Yung iba, third floor. Yung iba, second floor, mga bato. Diba? Pero ang Diyos pa rin nandyan. Ibigay natin lahat ng lakas natin sa paglilingkod. Sumuporta tayo sa gawaing ito. Ang laki ng mission, vision na ilalagay ng Diyos dito sa church ng Pasig. Malaking vision. At kayo lahat ay nakaalalay dapat doon. Ang inyong mga kamay, ang inyong mga trabaho, ang inyong lakas. Lahat yun ay dapat nakaalalay at talento ay nakalalay sa atin. Dahil ang Diyos ang naglahat ng plano. Karag-karag ang motor ni Brother Peter. Hindi ko tinataas si Brother Peter, pero tinitingnan ko ang mga buhay nila. Ngayon, 2 na motor na bago. Pampasada. Ang plano ng church na ito dati, ang plano, may second floor. At may mga drawing doon, nakakotse. Pero ang realidad, puro tricycle, bisikleta, bitikleta. In how many years, nag-manifest ang mga bagay na yan. Sabi nga ni Pastor Ray, tingnan nyo, normal na sa atin dito ang magbautismo sa church. At kung iipunin lahat ng mga binautismohan, hindi na tayo magkakasya dito. Kung lumagal pa ang panahon, bakit hindi tayo magkaisang manalangin? Magbigay si Lord. Ako hindi ko rin alam kung paano gagawin, pero ang Diyos may paraan.
paano mangyari. Kung hindi man mangyari, doon tayo sa langit magkasama-sama. Amen. God bless you. Pagpalain po kami, Pastor. Yan ba yung pagkakataon? Waiting natin, let us worship, for the Lion has prevailed. The book with our inheritance has been opened and unveiled bago tayo manalangin ngayong gabi. Salamat sa paalala ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang pagtubos. Nandito na tayo sa dulo ng pagtutubos ng ating Panginoon. Yes, Lord. This ship, for the Lion has prevailed. Thank you, Lord. The book with our inheritance has been opened and unveiled. Hallelujah. Tayo natin mawit. Give Him glory. Satan's plans have failed because the Lion has. Taas natin ng konti. Let's sing the chorus once again. Let us worship. Worship, for the Lion has prevailed. Yes, Lord. The book with our inheritance has been opened and unveiled. Hallelujah. Yes, Lord. Give Him glory. Thank you, Lord. Satan's have failed because the Lion has prevailed. Salamat po, Ama. Kami po ay nagpapasalamat na, Panginoon, ang iyong sinimulan ay tatapusin mo. At kami, Panginoon, ay, Lord, na itakda sa bandang pagtatapos, Panginoon. Kung saan, Panginoon, ang pinakamalalahating bahagi ng pagtubos ay magaganap, Panginoon. Aangkinin mo kami ng lubusan, Lord. Pagkatapos mong bayaran lahat ng kailangan bayaran para maibalik ang mga pag-aari namin, Lord. Ngayon, sa uling panahon, ikaw ay bumaba. Tinapak mo ang iyong dalawang paa sa lupa at ganoon din sa, Lord, sa tubig para angkinin, Panginoon, ang iyong tinubos at binayaran 2,000 years ago. At hindi lang yun, Panginoon. Panginoon, kami po ay, Lord, hinatak mo papalapit sa iyo at tayo naging isa sa pamamagitan ng mensaheng ito na lahat ng sa iyo, Panginoon, ay sa amin na rin, Panginoon. Dahil kami lubos na natubos sa huling panahon. Amang tanging hinihintay na lang namin ay ang pagpapalit ng aming katawan. Ngunit lahat-lahat ng nawala ay naibalik na, Lord. Nawa, yun ang, Lord, aming, Lord, taglay sa aming puso na kapahayagan as we come before you, Lord, sa aming mga panalangin. Lahat ng para sa amin ay binayaran mo na, Panginoon. Kaya maaari kami magkaroon ng pagtitiwala sa aming paglapit na matatanggap namin, Lord, lahat ng aming inihiling ayon sa iyong kalooban para sa iyong kapurihan. Tulungan mo po kami as we pray tonight. Patuloy tayong mananalangin sa anumang posisyon na nais niyong assume. Amen. Merong habol na request, Brother Robert. Sinong Robert ito? Amen. Request ko lang sa inyo, mga kapatid ko, nawa mag-provide si Lord ng pera panggastos sa pag-opera ng tatay ko sa kanyang kidney stone. Ngayon, kasi di ko alam saan makakukuha ng pera. Amen. Ang Panginoon ang provider natin. Tayong lahat ay patuloy na manalangin. Ganon din si Brother Saldi ay nagre-request na panalangin natin ang kanyang pag-uwi sa probinsya para magbakasyon sandali. At hindi ko alam kung anong pakay niya doon. Marahil ay mag-witness din sa mga mahal sa buhay. May alalahanin natin siya ngayon.
Before the world was formed, I was in His mind. Thank you, Lord. Yes, Father, we love you. Before the world was formed, I was in His mind. Yes, Lord, He did predestinate me before the time. He did predestinate me before my time, and I know that I am His, and He is mine. Thank you, Father. Before the world was formed, I was in His mind. Tayong natin ito, pag inawit natin. Beginning, yes, Lord, He chose me to be His son, and He had a plan that you and I are a part of. Thank you, Lord Jesus. Yes. My soul reaches out for something beyond this time. Thank you, Lord Jesus. And I know without a doubt that I was in His mind. You believe that? Hallelujah. Let's sing it together now. Before the world was formed, I was in His mind. He did predestinate. Thank you, Father. Me before the time. That I am His, and He is mine. Thank you, Lord Jesus. Before the world was formed, I was in His mind. I've often wondered, hallelujah, I've often wondered why He ever chose me. Yes, Lord. But by His foreknowledge, thank you, Father, He predestined me to see. I'm merely His thought expressed in my own time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I know without a doubt, thank you, Father, that I was in His mind. Thank you, Lord. Hallelujah. Before the world was formed, I was in His mind. He did predestinate
illuminate me before our time. And I know that I am His, and He is mine. Thank you, Lord. Before the world was born, 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 I was in His mind. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. Thank you, Father. Amen. Gusto kong tawagin si Brother Randy Payanan para tapusin tayo. Tapusin natin gawain sa pamamagitan ng panalangin ngayong gabi. God bless you, Brother Randy. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon. Niluwalhati ka namin, Panginoon. At pinupuri ka namin, Ama. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sambahin ng iyong makapangyarihang pangalan, Ama. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa mapagpalang kamay mo, Panginoon. Tunay nga, Ama, na lahat kami na narito ngayon, kami ay nasa iyong kaisipan magmula pa ng bago pa tatagan sa libutan at Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ang mga nararanasan namin, mga, Panginoon, pagsubok namin, mga kabiguan, mga tagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga ito, nandiyan ka po, Panginoon, sa aming tabi palagi, na sinasamahan niyo po kami. Kaya, Lord, malaking Panginoon ang pasalamat namin sa iyo dahil, Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga sakuna, sa kabila ng mga kahirapan, mga banta, Panginoon, ng mga kalamidad, Ama, mga tao, Panginoon, ay bagbag ang kanilang mga puso at mga takot ang mga tao ngayon, Panginoon. Hindi nila alam kung anong mga mangyayari. Panginoon, lindol dito, bagyo, tag-init, Panginoon. Lord, tunay nga, Ama, na nagaganap, Panginoon, ang iyong mga propesiya, Panginoon. At ito'y nagaganap, Panginoon, sa aming paligid. Kitang-kita po namin, Panginoon, Ama, na Lord, malapit ka nang dumating, Panginoon. At sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, kapag nakikita namin na nangyayari ng mga bagay na ito, kami ay tumingala. Dahil ang katapusan ay malapit na, Panginoon. Kaya Lord, narito kami. Alam mo, Panginoon, ang mga pagkukulang namin. Ngunit Lord, hindi po ito hadlang, Ama. Kaya Lord, bawat hakbang namin, bawat footprints, Panginoon, footstep, Ama, ito'y inaangkin namin. Mga maliit na bagay, Panginoon, na nararanasan namin, kiniklaim namin, Panginoon, Ama, ang tagumpay, Panginoon, sa buhay namin na ito. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Ngayong gabi, iniiwan namin lahat ng mga kahinaan namin. Lahat, Panginoon, ng mga ng pag-aalinlangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lahat naman ng, Lord, ng panghihina, Panginoon, ng aming kalooban. Aming pagtingin, Panginoon, sa aming mga kahinaan, iniiwan namin dito, Panginoon. Dahil na, alam namin naman na Ikaw ay Diyos na malaki, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyong katubusan, Panginoon. At Lord Jesus, salamat sa aming kapatid, si Brother Rolly, Panginoon, si Pastor Rolly. At Lord, kitang-kita namin naman ang kanyang inspirasyon. Kami ay naging kalakasan, Panginoon, siya sa aming mga buhay, Panginoon. At hindi po lingid sa iyong paningin, Ama, ang kanyang buhay din, Ama. At saksi, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, na siya'y kumakapit lamang sa iyo. Lord, mas pinili niya, Ama, na magtrabaho, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Na kami, bagamat kami, Panginoon, karamihan sa amin ay hindi kayang humakbang, Panginoon. Iwan ang aming mga pamilya, ang aming sarili, ang aming mga hanap buhay, ang mga aming tinatangkilik. Pero meron kaming kapatid na Brother Rolly, Panginoon, na binuhos niyang kanyang panahon, Panginoon, para sa iyo.
Kaya Lord, alam namin naman na higit mo siyang pagkapalain, Panginoon. Panginoon, sa mga susunod na mga araw, Ama. Kaya Lord, pagpalain niyo po siya. Pagalingin niyo ang kanyang pamilya, Panginoon. Ilahin niyo sa mga karamdaman. Lord, kanilang pagbiyahe araw-araw, Ama. Father Rolly, Lord, ingatan niyo po siya. I-provide niyo ang pangangailangan niya. Pagkain araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Mga bayarin. Lord, pagpalain niyo po siya, Panginoon. Gamitin mo ang mga kamay ng iyong mga anak, Panginoon, upang, Lord, maging kabahagi, Panginoon, sa gawain naman na kanyang ginagampanan ministry, Panginoon. Ganon din ang church na ito, Ama. Makita namin ang pangangailangan, Panginoon, ng mga gawain sa paligid, Panginoon. Mga open doors, Ama. Huwag kami maging madamot, Panginoon, sa aming sa iyong gawain, Panginoon, kundi bagkus maging bukas palad kami, Panginoon, na makipagtulungan, Ama, upang, Lord, lumago ang ministry. Gayon din ang church na ito, Panginoon. Hallelujah. Kami ay Lord, uuwi, Panginoon, at taglay ang pagpapala, Panginoon. At nawa, Lord, kalabitin mo ang aming mga puso, Ama, na magpala din, Panginoon, sa mga kapatid namin. Kaya, Lord, maraming po salamat sa iyo. Ganon din, Lord, ang mga nabanggit na panalangin, Panginoon. Lord, ang pera para sa operasyon, Panginoon. Lord, alam namin, tinugon mo na po, Panginoon, ang pangangailangan ngayon. Hallelujah. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Gamitin niyo po ang doktor na to, Panginoon, upang Lord, pagalingin, Panginoon. At Lord, maging matagumpay ang operasyon, Ama. At Lord, maraming po salamat sa iyo. Ganon din ang aming pastor. Siya ay gagamitin mo, Panginoon, sa gawain namin susunod, Panginoon. Kayo magbuhos, napakadakilang pagkapala, Panginoon, ng mga series na narinig po namin, Panginoon. Hallelujah. Ito'y dakilang pagkapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawag gamitin namin ito palagi, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pagharap, Panginoon, sa buhay na ito. Maraming po salamat. Ingatan niyo po kami. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nandyan sa amin palagi, Panginoon. Hallelujah. At Lord, ikaw, Panginoon, ang kasama namin, Ama. Lord, huwag niyo kami hayaan na manghina, Panginoon, kundi bagkus lalo kami lumakas habang ikay papalapit, Panginoon. Maraming po salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Bago tayo magkamayan sa isa't isa at i-dismiss ang gawain, gusto ko lang paalala yung napakagandang thought kanina. Sabi, before the foundation of the world, the Lord has already made the way for redemption para sa mga anak niya. So ano man bagay na lihis ngayon sa buhay niyo, palagay niyo hindi tama, God has provided the way. Lumapit lang tayo sa Kanya, ayusin niya ang lahat ng bagay. Shake hands with one another. Amen. God bless you. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano man ang kalagayan ng puso. Amen. Habang nagkakamayan tayo sa isa't isa. Yes, Lord. Chorus lang, chorus. Amen. Especially. Puso nagagalak pa man.